Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang minaliit ng kanyang mga kasama sa sekta dahil siya ay isang mahina. Simulan natin ang kwento. Sa madaling araw, nagising si Yang Kai at lumabas mula sa kanyang nag-iisang bahay na may walis sa sulok. Nakatayo sa pintuan, inunat ko ang aking mga kamay at tiningnan ang puting tiyan ng isda sa abot tanaw. Pumikit ako at tinamasa ang kapayapaan sandali. Pagkatapos, pinaikit ko ang aking mga mata at inalog ang aking walis upang linisin ang alikabok at mga dahon sa lupa. Isang asul na damit, simple at malinis, ang kulay ng damit ay puti, ang kabataan ay tila ilang taon ng matagal. Ang baywang ni Yang Kai ay tuwid na parang sibat, at ang kanyang mukha ay maingat kahit na siya ay gumagawa ng pinakamababang antas ng trabaho. Ang kilos ay napakakalmado. Ang mga kamay na humahawak sa walis ay hindi gumagamit ng maraming puwersa, at ang katawan ay hindi man lang gumagalaw ng labis. Sa pag-ikot ng pulso, ang walis ay parang braso at daliri, at ang mga butil ng dayami ay lumalabas at pumapasok. Sa paggalaw ng kanyang mga hakbang, ang alikabok at mga kalat na naipon sa lupa ay parang may mahika, at ang Buddha ay may dalawang paa. Si Yang Kai ay isang subok na disipulo ng Lingxiao Pavilion. 3 taon na ang nakalipas nang siya ay nagsimulang mag-aral, ngunit hanggang ngayon ay hanggang sa antas lamang ng pag-aalab ng katawan ang kanyang naabot. Ang mga kapatid na sumali sa kanya sa pagsusulit sa pagpasok ay nalampasan na ang yugtong ito, at bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataong magtagumpay ng malaki sa ilalim ng upuan ng guro sa pagsusulit sa pagpasok. Gayunpaman, siya ay tanging makakapagsalita lamang ng pagdalamhati. Matapos ang 3 taon ng pagsasanay, ang ganitong uri ng kwalipikasyon ay hindi maipapahayag ng karaniwang mga salita. Maaaring sabihin na ito ay karaniwan. Wala nang ibang pagpipilian, si Yang Kai ay kailangang magtrabaho bilang tagalinis sa pinto habang pinapanatili ang kanyang kabuhayan at masigasig na pagsasanay. Ang Lingxiao Pavilion ay isang espesyal na sekta na makikita sa kalupitan ng kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo. Sa sekta na ito, ang mga may kakayahan ay nakahihigit sa mga wala. Ang bakal na batas ng gubat ay matalas at buhay na isinasalaysay sa Lingxiao Pavilion. Ang ibang mga pamilya ay maaaring may kaunting pagkakapatiran pero hindi sa Lingxiao Pavilion. Kung gusto mong umakyat, maaari ka lamang maging kwalipikado kung tatapakan mo ang mga balikat ng mga tinatawag na kapatid sa martial arts at tatapakan ang kanilang dugo. Ang Lingxiao Pavilion ay sikat sa buong dinastiyang Han. Bagaman hindi ito isang super paaralan, ang kalupitan ng laban ng mga disipulo ay walang kapantay. Dahil dito, lahat ng mga disipulo ay matapang at matatag. Kapag sila ay naglalakbay sa lawa, kakaunti ang mga taong nagtatangkang saktan sila. Mayroong isang patakaran sa Lingxiao Pavilion. Kahit sino na wala pang 14 na taong gulang, ito ay isang pagsubok na panahon sa loob ng 3 taon mula sa simula. Sa nakaraang 3 taon, ang angkan ng responsable sa pagkain, tirahan, at paglalakbay. Ang mga disipulo ay kailangan lamang mag-aral. Kung makakabuwal ka sa panahon ng pagkatuyo sa loob ng 3 taon, magiging kwalipikado ka na maging disipulo ng mga guro ng sekta at hayaan silang magturo at mag-practice. Siyempre, maaari ka ring mag-aral mag-isa nang hindi natututo mula sa iyong guro. Gayunpaman, magkaiba talaga ang magkaroon ng mabuting guro na nagtuturo sa iyo at ang mag-explore mag-isa. Sa ilang antas, ang patakaran ng Lingxiao Pavilion ay medyo maluwag. Ang mga hindi nakapagpatuloy sa quenching period sa loob ng 3 taon ay umalis sa sekta o ibinaba sa ranggo ng trial disciples. Ang trial disciple ay kasalukuyang pagkakakilanlan ni Yang Kai. Ito rin ay isang kahihiyan sa Lingxiao Pavilion. Kakaiba sa mga karaniwang disipulo, mas mahirap ang kalagayan ng mga trial disciple dahil kapag umabot na sila sa yugtong ito, kailangan nilang alagaan ang kanilang sariling pagkain, damit, tirahan, at transportasyon. Hindi mag-aaksaya ng anumang mapagkukunan ng pagsasanay ang sekta sa iyo. Kapag na-demote ka bilang isang trial disciple, sa pangkalahatan, wala nang magiging araw ng tagumpay sa buhay na ito, maliban na lamang kung ang lakas ay lubos na tataas sa maikling panahon, at iniisip ng ibang paaralan na mayroon kang kapital na mamuhunan. Mayroong 3,000 disipulo sa buong Lingxiao Pavilion, pero ilan ang nandoon sa pagsubok. Pero 10 daliri lang. Si Yang Kai ay mapalad na isa sa kanila. Napakahirap para sa mga trial disciples na makaligtas sa Lingxiao Pavilion. Halimbawa, ang kubo kung saan nakatira si Yang Kai ngayon ay itinayo niya ng sarili niyang kahoy sa bawat piraso. May ilang butas sa bubong na wala siyang oras para ayusin. Kapag umuulan, mahirap drainin ang tubig sa bahay. Bumili siya ng kanyang mga damit, siya ang nagluto ng kanyang pagkain, at siya ang responsable sa lahat. Kahit ang lokasyon ng kubo ay nasa pinaka-remote at hindi popular na lugar sa Lingxiao Pavilion. Mahirap para sa mga ordinaryong tao na tiisin ang ganitong masamang pagtrato.
Ito rin ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga disipulo sa Lingxiao Pavilion. Karaniwan, pagkatapos ng trial period, ang mga disipulo na hindi nakapag-breakthrough sa quenching state ay pipiliing umalis sa Lingxiao Pavilion, ngunit nanatili si Yang Kai. Naalis na siya noon, paano na ngayon? Ilang buwan na ang nakalipas, matapos maalis bilang isang trial disciple, kumuha si Yang Kai ng trabaho bilang tagapaglinis ng sahig upang mapanatili ang kanyang kabuhayan. Maaaring sabihin na si Yang Kai ay hindi lamang ang trial disciple ng Lingxiao Pavilion, kundi pati na rin ang tagalinis ng Lingxiao Pavilion. Ngunit minsan hindi siya makasabay sa pagkain at damit ni Yang Kai. Minsan-minsan, siya'y nagugutom at walang sino man na nagmamalasakit sa kanya. Ang kanyang buhay ay miserable at desolado. Gayunpaman, hindi kailanman umatras si Yang Kai. Siyang namumuhay sa mundo sa loob ng maraming dekada. Kung pipiliin niya ang daang ito, kailangan niyang magpatuloy. Hindi trabaho ng isang lalaki ang sumuko sa kalagitnaan. May katatagan si Yang Kai, hindi siya titigil hanggat hindi niya natatamaan ang pader sa timog, hindi siya titingin pabalik. Habang nagsisimula ng magliwanag ang araw, naglinis si Yang Kai ng kaunti, at ang lugar na kanyang dinaanan ay malinis at maayos. Bagaman hindi siya nag-aksaya ng maraming enerhiya sa pagwawalis, kumilos siya ng napakatagal nang hindi kumakain o umiinom sa madaling araw. Si Yang Kai ay pinagpapawisan sa buong katawan na walang kinalaman sa kanyang lakas. Dahil lang ito sa kanyang mahina na pangangatawan. 2 sa 3 pagkain ay gutom. Sino mang nasa kapaligiran ni Yang Kai ay magkakaroon ng masamang kalusugan. Unti-unting napapaligiran ng ilang mga disipulo ng Lingxiao Pavilion, ang mga disipulong ito ay lahat nagising ng maaga sa umaga, hindi nagpunta sa pagsasanay, kundi napapaligiran si Yang Kai. Maraming tao ang interesado na tingnan si Yang Kai, at ang ilan sa kanila ay may mga mata na puno ng pagnanasa, na parang si Yang Kai ngayon ay isang hubad na kagandahan, masarap na tinapay. Sa mga disipulo ng Lingxiao Pavilion na nagtipon-tipon sa paligid ni Yang Kai, mayroong ding isang matinding kompetisyon na lumalaganap. Tinitingnan nila ang mga kapatid sa paligid nila ng may pag-iingat, at lahat sila ay mukhang masama ang pakiramdam. May ilang tao sa karamihan na bangulong, napakaraming tao, ang ilan sobra pa. Sa sandaling iyon, may sumagot, iniisip mo bang makakasama ka sa maraming tao? Walang gustong manatili ka. Pagkatapos ng isang salita, tumahimik ang lalaki. Alam nating lahat kung bakit tayo nagtipon dito at kung bakit kailangan nating titigan si Yang Kai. Ngayon ay hinihintay na natin ang sandaling iyon na dumating. Malapit na ang takdang oras. Sayang naman kung aalis ka na ngayon. Kung makakakuha ka ng bentahe, isa na namang ani ngayon. Siyempre, alam ni Yang Kai ang balita ng linggo, ngunit hindi kailanman nagbago ang kanyang anyo. Hindi na nakakagulat na kailangan naming dumaan sa ganitong laban tuwing 5 araw, 6 na beses sa isang buwan. Bukod pa rito, ang bilang ng mga tao sa harap namin ay kaunti na dapat ay dahilan kung bakit hindi pa kami na-correlating. Kaya't nagwawalis siya ng sahig, kahit na may mga tao sa paligid niya, nagwawalis siya ng tuloy-tuloy. Sa hindi bababasa, mas marami at mas maraming tao ang nagtipon-tipon sa paligid ni Yang. Biglang huminto si Yang Kai, umupo sa gitna ng daan, dahan-daang huminga, at ibinalik ang kanyang lakas sa umaga. Nang makita ang balita, agad na nagkalat ang lahat ng tao na nakapaligid kay Yang Kai at pinalibutan siya. Ang atmosfera ng matinding kompetisyon ay biglang umabot sa bagong antas, na parang ang hangin ay hindi na dumadaloy. Sino pa ang hindi nagugustuhan ng isa't isa, ngunit lahat ay sabik na nakatingin kay Yang Kai. Kung tatanungin mo ang mga tao na hindi alam ang katotohanan na makita ang eksenang ito, iisipin nila na ang napapaligiran ng karamihan ay isang nangungunang eksperto. Kung hindi, paano magkakaroon ng ganitong karaming tao na nagtipon-tipon para harapin siya? Ngunit sa katunayan, si Yang Kai ay isa lamang test disciple ng 3 antas ng quenching body state. Sino man ang naruroon ay mas makapangyarihan kaysa kay Yang Kai. Yang Kai, huwag kang mag-alala. Papaluhan kita at mas mapapabilis pa, hindi ba? Ang ilan ay tinitingnan si Yang Kai ng ganito, at agad na may ilan na may paghamak. Ano ang halaga ng isang quench 3 layers na pag-recover? Sa anumang kaso, mas mabuti ng matalo. Bakit maghihintay pa ng ganun katagal? Oo, Yang Kai, mauunawaan mo ang damdamin ng lahat ng mga kapatid. Iba kami sa iyo. Kailangan naming mag-ensayo pagkatapos ng laban na ito. Mukhang dapat talunin agad si Yang Kai ng mga ito. Ngayon na naibalik na ni Yang Kai ang kanyang lakas, tila hindi siya magalang sa kanila. Si Yang Kai ay parang isang matandang monghe na nagbingi-bingihan. Habang lumilipas ang panahon, bigla na lamang tumunog ang isang melodioso at walang laman na kampana. Ito ang kampana ng umaga ng Lingxiao Pavilion. Narinig ng lahat ang kampana.
Ang mga disipulo na nagtipon-tipon sa paligid ni Yang Kai ay nagulat. Ang kampana ay tumunog ng siyam, ang pagsikat ng araw sa silangan, isang bagong araw na. Ang hininga ng masa ay biglang humupa. Si Yang Kai ay dahan-dahang tumayo at sumulyap sa mga tao sa paligid niya. Pumili ka sa akin, nakatatandang kapatid na Yang. Sigaw ng isa, hahampasin kita ng magaan. Nangako ako na hindi ka masasaktan. Yang Kai, piliin mo ako, bibigyan kita ng magandang oras, isang suntok lang tapos na, siguradong hindi mo sayangin ang oras ng lahat. Pumili ka sa akin. Piliin mo ako. Maraming ingay sa palengke, parang mga nagtitinda ng gulay na nag-aaway kung sino ang mas sariwa. Yang Kai, huwag mong labagin ang sarili mong mga patakaran. May nagpaalala. Tumawa si Yang Kai at inihagis ang walis sa kalangitan. Sabay-sabay na tumingin pataas ang 12-12 pares ng mata. Naghihintay sa sandaling bumagsak ang walis, nanalangin siya sa kanyang puso, piliin mo ako, piliin mo ako. Parang bumagal ang oras. Ang walis ay umiikot ng ilang beses sa hangin, at agad na nahulog. Tumalon ito sa lupa at nanatiling walang galaw. Ang harap ng walis ay tumuro sa isang malaking batang lalaki sa karamihan. Isang tinig ng panghihinayang ang narinig, puno ng sama ng loob at ayaw. Sa kabaligtaran, ang matipunong batang lalaki na may ngiti ay lumakad palabas ng karamihan, piniga ang kanyang kamao at sinabi ng may ngiti, "Mga kapatid, sana ay hindi ninyo ako sisihin kung ako ang nanalo sa digmaan ngayon." Trapo, ng aso. May mga tao na naiinggit. Bakit hindi ako mapili? Dumadating ako tuwing 5 araw. Nandito na ako ng isang buong buwan. Yang Kai, seryoso ka ba? Huwag mo nang banggitin. Nandito na ako ng 3 buwan at hindi pa ako napipili kahit isang beses. Ikaw, nakatatandang kapatid na lalaki, mas malala ka pa sa akin. Hindi ito nakakalungkot, masaya itong panoorin. Nagtinginan ng dalawang magkapatid at sabay na tumawa. Sa larangan, ang iba ay nagkalat na, naiwan na lamang sina Yang Kai at ang matipunong batang lalaki na nagkakatinginan. Trial Disciple Yang Kai, quench 3 layers. Yang Kai tinitingnan ang kabilang panig. Ordinary Disciple Zhou Dingjun, quench 5 layers of body. Iniulat ng matipunong batang lalaki sa kanyang pamilya. Ang mga disipulo ng Ling Xiao Pavilion ay mayroong antas. Mula sa ibaba pataas, mayroong 5 antas, Trial Disciple, Ordinary Disciple, Sitting Disciple, Elite Disciple at Core Disciple. Sinabi ni Zhou Dingjun na siya ay isang karaniwang disipulo, ibig sabihin, hindi pa siya natatanggap sa sekta ng guro, at hindi pa siya tinuruan ng isang mabuting guro. Kung makaka-breakthrough ka sa quenching period, magiging mas mataas na antas kang disipulo. Ang mga elite na disipulo ng susunod na mas mataas na antas ay lahat kahanga-hanga at pinipili mula sa mga disipulo sa ibaba. Ang mga pangunahing disipulo ay pag-asa ng henerasyon ng Ling Xiao. Sila ay sinasanay bilang mga hinaharap na kahalili. Gayunpaman, maaari nitong pasiglahin ang pagkabansot at kamalayan sa kompetisyon ng mga kabataan, na siyang pundasyon din ng malupit na sistema ng Ling Xiao Pavilion. Ang pangunahing dahilan kung bakit pinagsaluhan si Yang Kai ng napakaraming tao ay isa pang patakaran ng Ling Xiao Pavilion, isang patakaran ng hamon. Patakaran ng sekta ng Ling Xiaoji isa, ang mga disipulo ng Ling Xiaoji ay may pagkakataong hamanin araw-araw at isang beses tuwing 5 araw. Ang lakas ng dalawang panig sa laban ay hindi dapat magkaiba ng 3 antas. Hindi nila dapat iwasan o katakutin ang pakikipaglaban. Kung lalabag sila sa mga patakaran, itataboy sila sa pader. Ang nagwagi ay magbibigay ng kaukulang puntos ng kontribusyon ayon sa antas ng disipulo ng kalaban, at ang natalo ay magbabawas ng kaukulang puntos ng kontribusyon ayon sa antas ng disipulo ng kalaban. Mga puntos ng kontribusyon, kilala rin bilang halaga ng kontribusyon ng angkan. Ito ang katangian ng Ling Xiao Pavilion. Sa madaling salita, ang mga kontribusyon na puntos sa Ling Xiao Pavilion ay katumbas ng pera. Basta't may sapat na kontribusyon na puntos, maaari mong ipagpalit ang anumang gusto mo, tulad ng mga pil, lihim na mga script, armas, at kayamanan na baluti, na may kaugnayan sa pagsasanay. Siyempre, maaari mo ring ipagpalit ang ginto at pilak. Ngunit sa pangkalahatan, ang kontribusyon ng angkan ay napakahalaga at mahirap makuha. Karamihan sa mga disipulo ay ayaw makipagpalitan ng ginto at pilak. Marami ring paraan upang makuha ang halaga ng kontribusyon ng angkan. Maaari kang makakuha ng tiyak na halaga ng kontribusyon sa pamamagitan ng paghahandog ng kita mula sa pangangalap ng kayamanan sa clan o pagtapos ng gawain na ibinigay ng clan. Isa sa mga pinakakaraniwan at pinakasimpleng paraan upang makakuha ng kontribusyon na halaga ay ang hamon. Kung hamanin mo ang isang disipulo na mas mababa ng 3 antas sa iyong sariling lakas, makakakuha ka ng halaga ng kontribusyon kung mananalo ka.
Kaya maraming tao ang nasa paligid ni Yang Kai sa umaga. Alam ng lahat na titigan ang malambot na hinog na bunga. Ang pangalan ni Yang Kai ay kilala rin sa Lingxiao Pavilion, hindi lamang dahil siya ay mayroong natatanging pagkakakilanlan bilang isang bihirang trial disciple, kundi dahil hindi pa siya nananalo mula nang pumasok siya sa Lingxiao Pavilion. Tuwing may hamon, natatalo siya. Natural lamang para sa mga may puso na alalahanin kung kailan huling hinamon si Yang Kai. Ngayon ay ikalimang araw mula noong huli. Ayon sa mga patakaran ni Zhang, maaari siyang hamanin muli. Walang sino man ang naiinggit sa halaga ng kontribusyon na maaaring makuha ng basta-basta. Bagaman nanalo si Yang Kai, hindi gaanong mataas ang halaga ng kontribusyon. Kahit gaano kaliit ang lamok, ito ay karne. Bukod pa rito, ang mga disipulo na haamon kay Yang Kai ay hindi mga mayayaman at marangal na tao. Siyempre, hindi sila magiging masyadong kaunti para sa kanilang maliit na kontribusyon. Sa larangan, sina Yang Kai at Zhou Dingjun ay nagsimula na ng kanilang posisyon at sabay na nagsabi, "Pakiusap, bigyan niyo kami ng inyong payo." Sa lahat ng sinabi, alam ng lahat na si Yang Kai ay papaluan ngayon. Pagkatapos ng mga salitang iyon, si Yang Kai ang unang umatake. Ang kanyang payat at manipis na katawan ay nagpakita ng kamangha-manghang lakas sa laban. Lumabas siya at sinadyang ibinuhos ang kanyang kamao sa dibdib ni Zhou Dingjun. Ang atake ay simple at tuwiran, at puno ng sigla ang kanyang kamao. Ang suntok na ito ay isang mahabang suntok na sinasanay ng lahat sa ilalim ng Lingxiao Pavilion. Hindi ito malalim. Ginagamit lang ito upang palakasin ang katawan ng mga disipulo. Ang galaw ay natural at simple. Hindi naguguluhan si Zhou Dingjun at ngumiti. Dahil ang kanyang antas ay 2 level na mas mataas kaysa kay Yang Kai. Walang duda sa laban na ito. Nang dumating ang kamao ni Yang Kai, siya'y lumiko na parang naglalakad ng walang pakialam, at ang kanyang malaking katawan ay tila naging matalino sa sandaling iyon. Ang kanyang kamao ay dumapo sa kanyang damit at hindi nasaktan si Zhou Dingjun. Bago pa man makapagsara ng kamao si Yang Kai, naitama na ni Zhou Dingjun ang kanyang siko sa bisig ni Yang Kai, at kasabay nito, bahagyang itinaas niya ang kanyang tuhod, na tumama sa gitna ng tiyan ni Yang Kai. Yang Kai, pinipilit na tiisin ang sakit sa puso, isang maling hakbang, nagmadaling umatras, mapanganib at delikado upang maiwasan ang pangatlong suntok ni Zhou Dingjun. Oo, nagulat si Zhou Dingjun. Hindi niya inaasahan na ang nakatatandang kapatid na lalaki, na may 3 antas lamang ng pagpapatibay ng katawan, ay makikita ang pagkakataon ng kaaway at alam kung paano siya haharapin nito sa susunod. Gayunpaman, ang kanyang plano ay nabigo. Gayunpaman, ang maliit na pagkakamaling ito ay hindi nakaapekto sa kabuoang sitwasyon. Pagkaisip ni Zhou Dingjun, nais niyang samantalahin ang paghinga ni Yang Kai upang tuluyang wakasan ang labanan. Gayunpaman, sa sandaling gumalaw ang kanyang mga paa, si Yang Kai, na umatras, ay muling sumugod. Ang dalawang figure ay mabilis na lumapit. Zhou Dingjun nakita ang hindi matitinag at mataas na diwa ng pakikibaka sa mga mata ni Yang Kai. Ang mga kamao ni Yang Kai ay mahigpit na nakapitin, na isa pang mahabang suntok. Ay, hindi. Bagaman alam ng nakatatandang kapatid na hindi ito kasing ganda ng kay Zhou, mas maganda ito kaysa kay Zhou. Pero paano kung mahuli ka sa gitna? Ang espiritu ni Zhou Dingjun ay kasing lalim ng kailaliman, at hindi na siya umiwas. Ginamit din niya ang mahahabang kamao upang ibalik ang kulay. Si Yang Kai Fei ay lumipad palabas ng silid. Si Zhou Dingjun ay nakatayo pa rin ng hindi gumagalaw, at ang kanyang mukha ay medyo seryoso. Kanina, kung ito ay kaparehong antas ng kaaway, tiyak na sila ang lumipad palayo. Maaaring hindi alam ng iba ang lihim ng dalawang kamaong ito, ngunit malinaw nilang nararamdaman. Mas mabilis ang kamao ng nakatatandang kapatid na lalaki kaysa sa kanya. Ibig sabihin, siya ang unang tumama sa sarili niya, saka siya tumama sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang kamao ay hindi kasing lakas ng kanya, at siya ay malakas at matibay. Sa kabaligtaran, ang kalaban ay kasing payat ng panggatong, magaan ang katawan, ang mukha ay kulay-gulay, at halatang kulang sa nutrisyon. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi magkapantay, kaya lumitaw ang ganitong resulta sa harap niya. Senior kapatid na si Ye, susuko na ako. Hindi maganda ang pakiramdam ni Zhou Dingjun, ang talunin ang kanyang kalaban na may 2 antas na mas mababa, hindi talaga isang bagay na dapat ipagmalaki. Bagaman nanalo siya sa laban, palagi niyang nararamdaman na may kakaiba sa kanyang panalo. May mga bulong-bulungan sa malapit, akala ba ng lalaking ito na siya ay nanalo? Haha, mahirap bang hamanin siya si Yang Kai nang hindi naririnig ang pangalan ni Yang Kai? Interesting iyon. Zhou Dingjun ay nagkunot ng noo. Hindi niya talaga kilala si Yang Kai ng mabuti, pero madalas niyang naririnig ang tungkol sa nakatatandang kapatid na ito.
Nang dumaan siya ngayon, nakita niya ang maraming tao sa paligid niya, kaya sumali siya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na siya ay sobrang swerte at direktang pinili bilang kalaban ni Yang Kai. Pero hindi ba ito isang panalo? Mayroon siyang napakalaking kalamangan sa paglipad ng nakatatandang kapatid na lalaki gamit ang kamao. Kailangan itong gawin ayon sa mga alituntunin ng sekta. Dapat din aminin ng kabilang panig ang pagkatalo dahil hindi na kinakailangan pang makipaglaban. Ulitin mo, sa pag-iisip na iyon, si Yang Kai na lumipad at nahulog sa lupa ay tumayo na. Hindi siya nawala ng pag-asa sa kanyang mga mata, kundi lalo pang lumakas sa pakikipaglaban. Pagkatapos matamaan, ang kanyang mukha ay medyo mapatla na may kulay-gulay. Bago nakasagot si Joding Army, biglang muling sumugod si Yang Kai, at bigla siyang tumalon sa isang lugar na wala pang 3 talampakan ang layo mula kay Joding Jun. Ang kanyang mga binti ay hamampes na parang panghampas at inatake si Joding Jun. Sibat pa. Ito rin ang pangunahing kung fu na lahat ng mga pinakabatang disipulo ng Ling Xiao Pavilion ay nag-aral. Ipinapakita lamang ito sa pamamagitan ni Yang Kai sa pagkakataong ito, na nagiging dahilan upang ang kanyang antas ay mas mataas ng maraming beses kumpara sa kanyang mga kapwa kung mayroon man silang natamo. Lumabas na ang ganitong klase ng sipa ay pwedeng gawin ng ganito. Hindi pa nakakaalam ang mga tao, may narinig na kaunting ingay, muling lumipad si Yang Kai. Ang agwat sa pagitan ng dalawang antas ng estado at pisikal na kalidad ay nagiging dahilan kung bakit hindi kayang labanan ni Yang Kai si Joding Jun. Joding Jun ay tumama sa buto ng binti ni Yang Kai. Nang tumayo muli si Yang Kai, bahagyang nagalaw ang kanyang hakbang, malinaw na nasaktan ang kanyang buto. Ulit, ngumisi si Yang, at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy ng matinding apoy. Hawakan. Lumipad si Yang Kai. Ulitin mo. Bang! Muling lumipad si Yang Kai. May mga tao nang hindi makatiis na panoorin silang umalis ng maaga, at may ilan pang umiiyak, talagang hindi na kailangang pag-usapan ang tibay ni Yang Kai, alinghamon ang hindi siya pinapawisan, hindi siya kailanman susuko. Ang mga salitang ito ay pumasok sa tainga ni Joding Jun, hindi niya maiwasang mapait, hindi niya inasahan na ang kanyang kalaban ay isang napakamabaliw na kalaban. Ang paa ni Yang Kai ay pinagsasampal ng 7 beses, ang pisngi ay namamaga, kahit ang mata ay may itim na bilog, ang hakbang ay natitinag, tila mahuhulog sa hangin, ngunit matigas pa rin tulad ng bato, kung saan siya nahulog, doon siya bumangon, sumisigaw upang magpatuloy sa pag-atake. Kaya paulit-ulit nagbago na si Joding Jun, nabaliw ka na ba? Kung matalo ka ulit, mamamatay ka. Maraming mga disipulo ng Ling Xiao Pavilion ang naglalaban sa loob, at maraming tao ang namamatay tuwing taon. Ngunit si Joding Jun ay tumingin sa nakatatandang kapatid na lalaki na matapang na sumusulong at hindi natatakot. Siya rin ay bahagyang nagulat. Hindi kayang gawin ni Joding Jun ito sa sariling gastos. Baka matalo siya kung hindi siya aware sa kalaban. Ito ang paraan ng buhay na manatiling berde at hindi matakot na magsunog ng panggatong. Huwag tumama sa pader sa timog, huwag bumalik, ito ay isang uri ng pagtitiyaga. Nakita ang katawan ni Yang Kai na magulo, ngunit ang espiritu ng digmaan sa kanyang mga mata ay lalong lumalakas. Alam ni Joding Jun na huwag siyang patumbahin. Hindi pa tapos ang insidente ngayon. Sa puntong ito, inalog ni Joding Jun ang kanyang kamay at kutsilyo sa buto ng leeg ni Yang Kai. Biglang nawala ang mabangis na lakas ni Yang Kai, nawalan siya ng liwanag sa mga mata, at bumagsak ang buong katawan niya. Nang makita ang eksenang ito, isang lalaking nakatayo sa tuktok ng isang malaking puno na 10 talampakan ang layo ay naglabas ng isang polyeto at binuksan ito ng walang pakialam. Sinulat niya, ang trial disciple na si Yang Kai ay nakipaglaban sa ordinaryong disciple na si Joding Jun, at nanalo si Joding Jun. Ang taong nakatayo sa tuktok ng puno ay may magandang anyo, halatang babae, ngunit ang itim na belo ay hindi nagpapakita ng tunay na mukha, ngunit ang mga pinong kilay ay nagpapakita na ang taong ito ay hindi matanda, at ang pulseres na dahon sa braso ng taong ito ay nagpapakita ng pagkakakilanlan ng batang babae, disipulo ng madilim na bulwagan ng Ling Xiao Pavilion. Ang madilim na bulwagan ng Ling Xiao Pavilion ay isang espesyal na organisasyon, na nasa ilalim ng jurisdiction ng 3 matatandang miyembro ng angkan. Ang mga disipulo sa bulwagan ay responsable sa pag-record ng mga pangunahing at menor na bagay sa angkan, kabilang ang kinalabasan ng laban sa pagitan ng mga disipulo. Kaya kung maghamon ka sa Ling Xiao Pavilion, hindi mo kailangang mag-alala na hindi ka makakakuha ng anumang kontribusyon na puntos. Ang mga nakatagong disipulo sa dilim ay magtatala ng kanilang mga nagawa at ibuod ang mga ito tuwing buwan. Pagkatapos i-record ang tagumpay at pagkatalo ng digmaan, kinuha ng babae sa madilim na bulwagan ang isa pang mas maliit na polyeto mula sa kanyang baywang at binuksan ito upang tingnan.
Nakasulat doon na noong ikapitong araw ng Mayo ng ikalabing-apat na taon ng GH, natalo si Yang Kai sa ika-147 na laban. Bilang karagdagan sa mga bagong salitang idinagdag sa linyang ito, itinatala nito ang mga resulta ng lahat ng laban sa pagitan ni Yang Kai at Yang Kai. Kailan at gaano karaming laban ang ipinaglaban, ang resulta ay wala ng iba kundi isang salita, pagkatalo. Pagkatapos ng 147 sunod-sunod na pagkatalo, wala nang natirang mananalo. Ito ay halos tanging record mula nang itatag ang Lingxiao Pavilion. Ang record na ito ay sapat na upang takutin ang mundo at magpaluha sa mga tao. Ang tagalikha ng tagumpay na ito ay nakahiga ng tahimik sa lupa, hindi alintana ang buhay at kamatayan. Hindi kailanman hinamon ni Yang Kai ang iba. Ang 147 na laro ay lahat hinamon ng iba. Sa madaling salita, siya ay hinahamon tuwing 5 araw. Ang ganitong uri ng araw ay tumagal ng higit sa 2 taon. Tumingin kay Yang Kai sa ibaba, bahagyang nagkibit ang kilay ni Zia Ningchang. Hindi niya maintindihan kung bakit si Yang Kai ay nananatili sa antas na ito. Siya ay naalisan ng ranggo bilang isang subok na disipulo ng Lingxiao Pavilion. Mayroon pa siyang mga problema sa kanyang sariling pagkain at damit. Bakit siya nananatili sa Lingxiao Pavilion? Kung aalis siya dito, tiyak na magiging mas mabuti ang kanyang buhay. Anong klaseng pagtitiyaga ang nasa isip ng payat na binatang ito? Hayaan siyang matalo ng 147 na laro nang hindi nadi-discourage. Baka ito ay isang kalokohan ng lalaki. Napansin niya na si Yang Kai ay isa ring aksidenteng pagkakataon. Bilang isang disipulo ng madilim na bulwagan, si Zia Ningchang ay inatasan na maging responsable sa pagmamanman sa lugar na ito. Tuwing si Yang Kai ay hinahamon at nawawalan ng malay, nakita niya ito sa kanyang mga mata. Isang beses o 2 beses, wala lang iyon. Pagkatapos ng maraming beses, nagsimulang bigyang pansin ni Zia Ningchang ang batang lalaking ito na may 3 antas lamang ng pinatuyong katawan. Gusto niyang malaman, sa kanyang tiyaga, kailan siya magpupumilit na umalis sa Lingxiao Pavilion. Ang ganitong mga kwalifikasyon at bilis ng pagsasanay ay hindi angkop na manatili sa lawa na ito. Ang mundo ng mga ordinaryong tao ang kanyang destinasyon. Sa ibaba, ang lahat ng tao ay nagkalat, at tanging si Yang Kai na lang ang naiwan na nakahiga sa lupa. Dumarating at umaalis ang mga tao, at lumilipas ang panahon. Ang anyo ni Zia Ningxiang ay kumikislap, at nawala na sa itaas ng korona ng puno. Nang muling magising si Yang Kai, nasa kalagitnaan na ng araw. Walang sakit sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Nanghihina siyang tumayo. Tumingin sa paligid, natuklasan ni Yang Kai na hindi siya nawawala ng malay, kundi nasa ilalim ng lilam ng isang malaking puno malapit. Ito ay talagang kakaiba. Mayroon bang nakatatandang kapatid na napakabait ngayon at nag-aaral ng sarili? Ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari dati. Si Yang Kai ay nagkunot ng noo at kinamot ang kanyang ulo, bahagyang naaalala na may isang malabong figure na nakabitin sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit ang alaala ay masyadong malabo upang malinaw na maisip. Gayunpaman, may napakalinaw na bakas ng paghila sa pagitan ng lugar kung saan ako nakatayo at kung saan ako nasa comatose, at ang bakas na ito ay malinaw na dulot ng paghila ng isang tao sa lupa. Muling damhin ang kanyang likod, biglang sumiklab ang sakit. Si Yang Kai sa isang sandali, agad na nagalit. Ang kabutihan ng nagmalasakit na tao na gumawa ng mabubuting gawa ay naglaho sa isang iglap. Dapat na hinailan niya ang sarili niya mula doon, kung hindi ay baka nagalusan na ang kanyang likod sa balat ng dugo. Mas mabuting iwan mo na lang ang sarili mo roon nang hindi nagtatanong. Naisip ni Yang Kai. Sa kanyang kalungkutan, biglang napansin ni Yang Kai na tila may hawak ang kanyang kanang kamay na isang bagay. Tumingin siya pababa sa pagdududa at nakita ang isang maliit na porselanang florera na may magandang pagkakagawa sa kanyang kamay. Ano ito? Ang porselanang florera na ito ay tiyak na hindi kanya. Wala nang iba si Yang Kai kundi isang Amerikana at isang walis para magwalas ng sahig. May label na nakadikit sa maliit na porselanang bote. May mga salita sa label. Tumingin si Yang Kai ding dito at bumulong, pamahid para sa pagbuo ng dugo at pag-aalis ng stasis ng dugo. Alam pa rin ni Yang Kai ang tungkol sa pamahid na pampigil ng pagdurugo at pangalis ng bare sa dugo. Ito ang plaster ng Lingxiao Pavilion para sa paggamot ng mga sugat. Bagaman hindi ito isang natatanging gamot, mayroon itong malaking epekto sa mga sugat. Karaniwan, bawat disipulo ay may dalang bote sa kanya sakaling magkaroon ng aksidente. Ang presyo ng ganitong bote ng plaster sa likurang opisina ng Lingxiao Pavilion ay mataas din. 10 puntos ng kontribusyon ng sekta ay katumbas ng isang bote. Gaano karaming kontribusyon ang makukuha ni Yang Kai sa loob ng isang buwan?
10 puntos lang, ibig sabihin, ang halaga ng bote ng plaster na ito sa kamay ay katumbas ng isang buwan na pag-aani ni Yang Kai. Sino ito? Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Yang Kai ang isang matinding damdamin na dumaloy sa kanyang puso, at ang sakit sa likuran ay biglang nabawasan ng malaki. 3 taon na mula nang dumating siya sa Lingxiao Pavilion. Sa loob ng 3 taon, sanay na si Yang Kai sa pagkakaisa at kawalang malasakit sa pagitan ng mga disipulo ng angkan na ito. Gayunpaman, sa mga nakaraang taon, may ilan na nag-iiwan ng bote ng pampahinto ng pagdurugo at pangtanggal ng bara pagkatapos silang masaktan. Ang gawin na ito ay labis na nakakaantig kay Yang Kai. Lumabas na hindi lahat ng mga disipulo ng sekta na ito ay malamig at manipis. Marahil, ang ganitong bote ng panggamot sa sugat ay wala lang sa taong iyon, ngunit para kay Yang Kai, ito ang pinakakailangan sa kasalukuyan. May kasabihan na ang kabutihan ng patak ng tubig ay hindi malilimutan, sa hinaharap, ang Tengda, yung Kwan ay nagulat nito. Si Yang Kai ay nadarama ang paggalaw at naalala ang figure, ngunit ito ay lalong lumabo. Sa halip, ito ay isang mahinang halimuyak na nananatili sa dulo ng ilong sa mahabang panahon. Amoy ba ng gamot na ito? Biglang nagkaroon ng liwanag si Yang Kai. Pinakalma niya ang kanyang damdamin, inayos ang kanyang damit, at inilagay ang bote ng pampahinto ng pagdurugo at pangtanggal ng bara sa kanyang mga bisig. Kinuha ni Yang Kai ang walis sa kanyang kamay at nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Nagwawalis ako sa buong mundo. Abala ako hanggang tanghali, at tapos na ang trabaho ko ngayon. Binubuhat ang pagod at gutom na katawan, bumalik si Yang Kai sa kanyang kubo. Ang sugat na nakuha niya sa laban kaninang umaga ay hindi pa rin nagagamot. Bagaman gutom na gutom si Yang Kai, kailangan niyang tiisin ito. Unang ayusin ang sugat. Inalis ang kanyang berdeng damit, nagsimula siyang nahugasan ang kanyang katawan gamit ang isang palanggana ng tubig. Kung may makakita sa pisikal na kondisyon ni Yang Kai, magugulat sila. Napakahina at napakapayat ng katawan ni Yang Kai. Malinaw na nakikita ang kanyang mga tadyang. Mukhang kaunti na lang ang laman ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa kanyang kulang sa nutrisyon na katawan, may mga pasa at peklat sa lahat ng dako, at halos walang bahagi na buo. Sinasalubong siya ng hamon tuwing 5 araw. Tuwing siya ay natalo, siya ay nawawala ng malay tuwing oras. Ang kanyang mga lumang sugat ay hindi natanggal, ngunit may mga bagong sugat na nadagdag. Natatakot akong walang sino man ang makakaya ang sakit, pero tiniis ito ni Yang Kai. Hindi lamang niya ito tiniis, kundi nag-ensayo at nagwawalis pa araw-araw. Hindi siya naapektuhan ng mga pinsalang ito. Pagkatapos maligo, kinuha ni Yang Kai ang bote ng pampatigil ng pagdurugo at pangtanggal ng bara, inilagay ito sa ilalim ng kanyang ilong at dahan-daang sininghot. Nalaman niyang talagang mabango ang gamot. Naramdaman niyang sariwa siya at niliinggan ang kanyang ulo. Inangat niya ang takip ng bote at kumuha ng kaunti nito upang panasan ang sugatang bahagi. Gayunpaman, huminto muli ang kilos ni Yang Kai. Nagmadali siyang kumuha ng isang mangkok ng tubig. Ipinakulong niya ang plaster sa kanyang daliri sa tubig at maingat itong hinalo. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamutin ang sugat gamit ang diluted na likidong gamot. Bagaman maganda ang bisa ng pamahid para sa pagdurugo at pag-alis ng stasis sa trauma, mababawasan ng malaki ang kanyang bisa pagkatapos ng ganitong pagdilot. Ngunit ang kamay ni Yang Kai sa ganitong bote ng plaster, syempre ay nag-iingat sa paggamit nito. Matapos maubos ang isang mangkok ng likidong gamot, sa wakas ay nagawa ni Yang Kai na gamutin ang kanyang sugat. Gayunpaman, ang ikinaguguluhan niya ay hindi na pareho ang lasa ng cream na pampagbuo ng dugo at pangalis ng stasis kumpara sa dati. Hindi lang ito hindi mabango, kundi maanghang din. Pagkatapos magbihis, kinuha niya ang isang itim na inihaw na patatas mula sa kalan at tinapos ito. Nahulog si Yang Kai sa kama at natulog. Ang liwanag mula sa ilang butas sa bubong ay nagbigay liwanag sa kubo. Ang mga kasangkapan sa silid ay napakasimple. Mayroon lamang isang kama, at walang mesa o silya. Kahit sa kama, mayroong lamang isang kutsa na balat ng osa na kasing laki ng ibabaw ng mesa at isang parisukat na itim na batong unan. Ito lang ang pagmamayari ni Yang Kai. Ang kutsa na gawa sa balat ng osa ay ginawa ni Yang Kai noong minsang manghuli siya ng osa. Bagaman hindi ito makapal, sapat na itong nakapidyo sa lamig. Minsan umalis si Yang Kai sa Lingxiao Pavilion at naghanap buhay sa mga bundok ng Hefeng sa likod ng Lingxiao Pavilion. Ang itim na batong ito ay parisukat, isang talampakan ng haba at 3 daliri ang kapal. Mukha itong bato, pero hindi ito parang bato. Wala itong bigat na parang bato. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ito. Basta, ito na ang pinakamainam na paraan para gamitin ito bilang unan. Ang itim na batong unan na ito ay ginagamit na ni Yang Kai bilang unan sa loob ng mahigit 1 taon. Hindi ko alam kung ito ay isang ilusyon.
Laging mabuti na matulog kasama ito. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan niyang Kai ang duelo ngayon. Siya ay pinagtataga ni Zhou Dingjun. Muling bumangon siya ng paulit-ulit. Ang kanyang puso ay puno ng hindi matitinag at pagtitiyaga, at ang kanyang dibdib ay puno ng dugo. Habang nagpapatuloy ang panaginip, ang dugo sa kanyang dibdib ay lalong nagiging mabangis. Sa kanyang pagtulog, masakit ang mukha ni Yang Kai, ngunit matatag at matibay ang kanyang mukha. Mayroon siyang matibay na puso. Kahit na ang kanyang mga paa ay nasa bundok at ang kanyang katawan ay nag-aalab, siya ay masaya at walang takot. Sa kanyang pagtulog, hindi napansin ni Yang Kai na ang itim na batong unan sa ilalim ng kanyang ulo ay nagbigay ng malalim na liwanag sa sandaling iyon. Sa pag-akyat at pagbaba ng damdamin ni Yang Kai, ang liwanag ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Sa kanyang panaginip, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang karanasan sa umaga at paulit-ulit na tinamaan ni Zhou Dingjun. Nang siya ay tumayo mula sa lupa sa ikalibong pagkakataon, ang kanyang hindi matitinag na determinasyon at pagtitiyaga ay sumiklab sa kanyang puso, at siya ay nagmadaling sumulong ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling bumagsak si Zhou Dingjun sa lupa, ang kanyang anyo ay naging malabo at naging kanya. Sa sandaling ito, kumalma si Yang Kai, hindi dahil natalo niya ang kanyang kalaban sa kanyang panaginip, kundi dahil napagtagumpayan niya ang kanyang sarili at nalampasan ang kanyang panghihina at pagsuko sa kanyang puso. Isang magaan na pakiramdam ang kusang lumitaw, na parang walang anuman sa mundo, na kahit sino ay maaaring magpasuko sa kanyang sarili. Sa katotohanan, ang itim na batong unan sa ilalim ng ulo ni Yang Kai ay biglang sumiklab ng itim na liwanag. Ang itim na liwanag ay umiikot mula sa itim na bato at umalog sa hangin ng ilang beses. Pumasok siya sa byway acupoint ng ulo ni Yang Kai at biglang nawala. Kasabay nito, isang desolado at sinaunang hininga ng kagubatan ang dumating, parang alon ng dagat, ang lakas ng pagguho, sinuman sa harap ng hiningang ito ay napakaliit. Biglang bumukas ang mga mata ni Yang Kai, pawis na pawis, at may biglang pagpalpitasyon ng puso. Siya ay nagising mula sa kanyang hininga. Kalma lang, Yang Kai nagbigay ng isang tuyo ng ngiti. Nakakatawa na dapat akong matakot sa aking panaginip. Pinunasan niya ang kanyang mukha at tinansya ang kasalukuyang oras sa pamamagitan ng liwanag sa bubong. Medyo nainis siya. Natulog pa siya ng 2 oras. Nakita niya magiging gabi na. Sa pagmamadali, binuksan niya ang kanyang kutsa na gawa sa balat ng osa, maingat itong tinupi, at inayos ang posisyon ng itim na batong unan. Para lang makabangon sa kama, nakakunot ang noo ni Yang Kai at tiningnan ang itim na batong unan. Parang iba ang pakiramdam. Sa ilalim ng pagdududa, inabot ni Yang Kai ang itim na batong unan. Iba na ang naisip niya. Lumabas na mas magaan ito. Nakakabahala. Paano biglang lumiit ang isang bato? Binalibag ito ni Yang Kai nang walang pakialam, na agad nagdulot ng tanong. Parang isang mabigat na libro ang inihagis sa hangin, nagkalas ang mga pahina ng libro, at si Yang Kai ay labis na naguluhan na nakalimutang abutin ito. Sa isang kaluskos, nahulog ang itim na batong unan sa lupa. Hindi pa rin makapaniwala si Yang Kai. Nagulat siya nang makita na ang itim na batong unan ay talagang parang isang libro sa lupa. Hindi ba ito bato? Paano ito biglang naging libro? Ang itim na batong unan ay unan ni Yang Kai sa loob ng mahigit 1 taon, kung ano ito ay muling malinaw kay Yang Kai. Hindi ko noon nakita na ito ay isang libro. Paano kaya tinanggal ng matandang pagong ang kanyang pangitaas at naging ahas? Matagal na panahon, yumuko si Yang Kai upang pulutin ang itim na aklat. Sa sandaling magsimula, nakaramdam si Yang Kai ng koneksyon sa dugo. Matapos itong suriin ng mabuti, kailangang aminin ni Yang Kai na ang itim na batong unan ay talagang isang libro na may makapal na pabalat at makapal na mga pahina. Ngunit ang nakakainis ay walang nakasulat na kahit isang salita sa itim na aklat na ito ay walang laman. Bukod dito, ang tekstura ng pahina ay hindi rin makita ni Yang Kai. Pinunit niya ito ng maingat gamit ang kanyang kamay, ngunit hindi niya ito mapunit. Talagang kawili-wili ito. Mahigit 1 taon ko na itong pinagtutulugan. Hindi ko alam ang tunay na anyo nito hanggang ngayon. Pero ano ang silbi ng ganitong itim na aklat kung walang mga salita? Tumingin si Yang Kai sa paligid at walang nakita. Sa tulong ng mga multo at espiritu, lumipat si Yang Kai sa unang pahina at tinignan ang mga blankong pahina na walang mga salita. Pagkalipas ng ilang sandali, nagulat si Yang Kai nang makita niyang may mga pagbabago sa pahina sa harap niya. Sa kanyang konsentrasyon, ang ligaw na hininga na kanina lamang pumasok sa kanyang tulog ay muling lumitaw, at isang linya ng ginintuan na mga karakter ang unti-unting lumitaw sa harap ni Yang Kai. Sa dugo bilang gabay, darating ang gintong katawan, at ang gintong katawan ay hindi mamamatay kung hindi makakamit ang banal na kasanayan. Ang hininga ay dumiretso sa kanyang puso.
Isinara ni Yang Kai ang itim na aklat at nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Huminga ako ng malalim ng ilang beses na medyo nakapakalma sa aking pakiramdam. Hindi alam ni Yang Kai kung anong uri ng lihim ang nakatago sa itim na aklat. Alam lamang ni Yang Kai na ang bagay na nakuha niya mula sa mga bundok ng Hefeng ay may mahabang kasaysayan. Matapos ang mahabang katahimikan, muling binuksan ni Yang Kai ang itim na aklat. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang mga linya sa unang pahina ng libro. Lumabas na hindi ito isang panaginip. Unti-unti, ilang iba pang linya ng mga salita ang unti-unting lumitaw. Kapag mayroon ka lamang malakas at matibay na katawan, saka mo lamang maipapababa ang hindi matitinag na kaluluwa. 8 taludtod at 32 karakter ang sumasakop sa isang buong pahina, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na sila lamang ang nag-iisa sa mundo. Parang puno rin ng matinding at mapanlikhang espiritu ang mga salitang iyon. Ang kahulugan ng mga 32 salitang ito ay napakadaling maunawaan, natural na nauunawaan ito ni Yang Kai. Ngunit hindi malinaw ang pinagmulan ng itim na aklat, ngunit nagdulot ito ng kaunting takot kay Yang Kai. Anong klaseng bitag ito? Naisip ito, muling napatawa si Yang Kai. Ngayon siya ay isang subok na disipulo lamang ng Lingxiao Pavilion. Sino ang magsisikap na harapin siya? Ngunit mula sa literal na kahulugan ng mga salita sa mga sumusunod na linya, ang dahilan kung bakit ang itim na batong unan ay magiging itim na libro ay marahil kaugnay ng pangarap ng ngayon. Ipinapahinga ko ito ng higit sa isang taon na hindi nagbago, ngunit ngayon ito ay naging isang itim na libro, at ang pagbabago ng damdamin sa kanilang mga pangarap ay hindi maihihiwalay sa relasyon. Dahil sa kanilang sariling pagbabago, ang pagbabago ng itim na batong unan ay nagiging malungkot. Dahil ikaw mismo ang nagtaguyod ng pagsilang ng itim na aklat, kung gayon ang itim na aklat na ito ay isinilang para sa akin. Ako ang may-ari ng itim na aklat na ito. Sa puntong ito, hindi na nag-atubili si Yang Kai, malinaw na ang sulat ng Black Book ay para sa kanyang sariling dugo bilang pang-akit, hawak ang ideya ng isang subok, inabot ni Yang Kai ang pasukan upang kagatin, at pagkatapos ay iniunat ang kanyang daliri sa unang pahina ng Black Book. Dumadaloy ang dugo, ngunit walang nangyari sa simula. Sa paglipas ng panahon, ang mga itim na aklat ay nagniningning ng itim na liwanag. Si Yang Kai Ben ay hindi maganda ang pakiramdam. Ngayon, siya ang unang nasaktan. Sa ilalim ng isang paghagis, nahilo siya. Ngunit binuka niyang ang kanyang mga ngipin at tumayo, at patuloy pa ring dumadaloy ang dugo, at ang liwanag sa pahina ay lumalaki. Ang tiya ay patuloy na nagtrabaho ng mabuti. Halos nahimatay si Yang Kai sa lupa, at nagkaroon ng malaking pagbabago sa pahina. Ang itim na liwanag ay sumabog at kumontrata, at isang maliit na vortex ang lumitaw sa gitna ng pahina. Pagkatapos, isang patak ng gintong liwanag ang lumitaw sa gitna ng balon, sinubukan ni Yang Kai na panatilihing malinaw ang kanyang isipan at tumitig sa galaw. Sa itim na balon, isang makinang, bilog, gintong bagay ang unti-unting umakyat. Nagulat si Yang Kai. Mayroon itong laman sa pahinang ito. Bagaman umaasa rin si Yang Kai nang magpasya siyang magpatak ng dugo, hindi niya inisip na magiging matagumpay ito. Ngunit ngayon, ang 32 salita sa pahina ng instruction ay hindi kasinungalingan. Magpatak ng dugo para sa tingga, darating ang gintong katawan. Anong klaseng gintong katawan ito? Si Yang Kai ay sabik na tinitingnan ang kanyang maputlang mukha. Pagkatapos ng ilang sandali, nang ang makintab at bilog na bagay ay ganap ng lumitaw sa mga mata ni Yang Kai, hindi niya mapigil ang lunokan ang isang bangkos ng tubig, at inisip niya kung gaano siya kayaman, at hindi niya inisip na ganito ang anyo ng gintong katawan. Ito ay isang gintong balangkas na mga kalahating talampakan ang taas, at ang unang kumikislap ay ang bungo. Ang gintong kalansay ay nakasabit sa pahina ng itim na aklat, nakaluhod, na malinaw na isang poster ng pagmumuni-muni. Bawat buto nito ay nagniningning ng ginto, at magliliwanag ito ng gintong kinang ng kubo ni Yang Kai. Ang itim na balon sa pahina ay unti-unting nawala, at ang lahat ay naging tahimik. Tumingin si Yang Kai sa kakaibang gintong balangkas, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa loob ng ilang sandali. Ang pahina ay nagsabi lamang kung paano dalhin ang gintong katawan, ngunit hindi sinabi kung paano ito haharapin pagkatapos. Tumingin dito, biglang nakaramdam si Yang Kai ng kaunting mali. Ang gintong kalansay sa harap niya ay malinaw na walang mga mata. Yang Kai ay parang tinitingnan niya ang kanyang sarili. Wala rin siyang bibig, pero siya'y tumatawa sa kanyang kahinaan. Nang malaman ito, nagalit si Yang Kai at hinawakan siya patungo sa gintong balangkas. Isang maliit na bungo, paano ka naglakas loob na maging ganito kayabang? Alam na alam niyang nagsisimula pa lamang siya, lumipad ang gintong kalansay sa kanya ng harapan, at diretsyong dumaan sa kamay ni Yang Kai at ipinasa ito sa dibdib ni Yang Kai. Ito ay isang eksena ng kanyang takot.
Isang kalansay ang tumama kay Yang Kai, at pagkatapos ay ang gintong liwanag ay napakayaman. Ang gintong balangkas ay direktang nagiging kaunting liwanag, at tumusok ito sa mga butas ng apat na buto ni Yang. Sa isang iglap, ang sakit ay nasa lahat ng dako. Ang sakit na ito ay hindi pangkaraniwang sakit, kundi mula sa malalim na sakit ng utak ng buto. Binuksan ni Yang Kai ang pinto, bumagsak ng diretso sa lupa, yumuko na parang hipon, nagkaspasm. Ang buong katawan niya ay tila nabasag sa sandaling ito, si Yang Kai ay walang lakas na igalaw kahit isang daliri. Ito ay hindi isang ilusyon. Kung titingnan ni Yang Kai ang loob, makikita niyang talagang malinis at maayos ang kanyang mga buto. Sa tabi ng bawat nabaling buto, may isang patong ng gintong liwanag na balot, na patuloy na nag-aayos ng mga nabaling buto, ngunit ang bilis ng pag-aayos ay malayo sa bilis ng pagkawasak. Kapag natapos na ang pag-aayos, muling mababasag ito. Ang buto ng tao ay nakabalot sa bone marrow, may mga ugat sa bone marrow, anumang maliit na haplos ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Maaaring isipin kung gaano kahirap ang dinaranas ni Yang Kai sa oras na ito. Hindi lang siya may mga nabaling buto, kundi wala talagang buto sa kanyang katawan. Kung ikaw ay ibang tao, kahit na ikaw ay daan-daang beses na mas mataas pa kay Yang Kai, maaaring wala ka sa katinoan sa oras na ito. Gayunpaman, wala si Yang Kai nito. Ang matinding sakit ay nagpapalakas ng kanyang kamalayan. Ang kapalit ay palakihin ang sakit na nararamdaman niya. Ang sigaw ng mundo ay umabot mula sa kubo. Ang disipulo ng Ling Xiao Pavilion na naglalakad hindi kalayuan ay natakot at tumakbo palayo. Sa dilim, tila naramdaman ni Yang Kai ang isang mensahe na dala ng gintong katawan, alisin ang kamalayan ni Yang Kai at sakupin ang katawan. Ano ang papayagan ni Yang Kai? Kahit hindi makagalaw, pilitin pa ring panatilihin ang malinaw na kamalayan, huwag kailanman hayaan na ang gintong kalapati ay sakupin ang pugad ng uwak. Ang gintong katawan ay walang takot din, paulit-ulit na binabasag ang buto ni Yang, pinapahirapan ang kanyang mga ugat hanggang sa mawalan siya ng malay. Isa siyang mapagmataas at hindi sumusuko na kaluluwa, sino ang mananalo at sino ang matatalo hanggang sa huling sandali. Alam ni Yang Kai na talagang ito ay isang usaping buhay at kamatayan. Hindi ito katulad ng isang hamon sa mga kapatid sa angkan. Kung hindi siya makakalampas, wala nang taong katulad ni Yang Kai sa mundo. Kaya kailangan niyang makatawid at tiisin ang sakit. Ang kamalayan ni Yang Kai at ang mapanirang kapangyarihan ng kanyang gintong katawan ay naglunsad ng isang matinding laban sa pagitan nila, at ang larangan ng labanan ay eksaktong katawan ni Yang Kai. Pumapasok ka at lumalabas ako, hindi sumusuko ang bawat isa, at hindi magpapatalo. Sa paglipas ng panahon, nagulat si Yang Kai nang makita niyang unti-unting humuhupa ang di makayang sakit. Hindi lamang siya nasa magandang kalagayan, kundi pati na rin sa mataas na espiritu. Hindi nakapagtataka na paulit-ulit na pinapalo ni Jinshen ang mga buto ni Yang Kai at inaayos ang mga ito. Sa proseso ng pagbasag at muling pagtayo, ang mga buto ni Yang Kai ay naging mas matibay at mas matibay, habang ang enerhiya ni Jinshen ay patuloy na humihina. Bilang resulta, ang sakit ay natural na nababawasan ng malaki. Kapag ang gintong katawan ay ganap na naisasama sa katawan ni Yang Kai, magwawakas na ang digmaan. Ang balanse ng tagumpay ay unti-unting bumabagsak patungo kay Yang Kai. Ang di makayang sakit ay unti-unting nagiging matiis, pagkatapos ay nagiging makati at di makaya, at pagkatapos ay nagiging hindi matutumbas ang ginhawa. Ang ganitong pakiramdam ay parang biglang pag-agos na hindi mapigilan ng mga tao na pakawalan ang kanilang daan-daang milyong mga butas. Nang malaman na may natitirang bakas ng matigas na pagtutol sa katawan, nagalit na sinaway ni Yang Kai ito, at nagmadaling durugan ito. Ang katawan ay sa wakas ay kumalma. Ang bahagi ng tainga ay tila naglabas ng buntong hininga, ang buntong hiningang ito ay puno ng kagalakan, may bakas ng ginhawa. Matapos humiga ng tahimik sa lupa ng mahigit isang oras, tumayo si Yang Kai, sapagkat naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas. Isang oras na ang nakalipas, parang panaginip lang kay Yang Kai. Talagang hindi niya moari kung totoo ito. Tahimik niyang sinuntok ang sarili at naramdaman ang sakit. Sa huli, ano ito, anong kasaysayan mayroon ang itim na aklat na ito? Bulong-bulungan niya sa sarili sa kawalang pag-asa. Naghihintay hanggang tumigil ang kanyang puso sa pagtibok, bigla niyang napansin na siya'y medyo naiiba na kumpara noon. Dahil hindi siya makakain ng 3 masustansyang pagkain sa isang araw, at tuwing ika-5 araw siya ay binubugbog. Kaya ang kanyang mga buto ay mahina, ngunit ngayon ay malinaw niyang nakita na ang kanyang mga buto ay puno ng sigla. Isang alon ng enerhiya, puno ng init, dahan-dahang umikot sa loob at labas ng kanyang katawan. Bahagyang gumalaw, ang mga buto ay naglabas ng malinaw na tunog. Parang isang melodya na tinutugtog. At siya na nasaktan ngayon, hindi na naramdaman ang sakit.
Nang malaman ito, mabilis na itinaas ni Yang Kai ang kanyang manggas at binuksan ang kanyang damit. Pagtingin ng mabuti, natagpuan niyang wala ng mga pasa at sugat ang kanyang katawan. Talagang nawala na ang lahat ng mga pasa at sugat, pati na rin ang mga lumang sugat ay gumaling na. Pakiramdam na kasing dalisay ng isang bagong silang na sanggol. Pinapahid ang mga lugar na dati may sugat, nahulog ang patay na balat. Ipinakita nito ang bagong malambot na balat sa ilalim, parang balat ng sanggol pero mas malusog. Umiiyak ako. Nilunok niya ang malamig na buo, iniisip na ang gintong balangkas sa kanyang katawan ay may napakalakas na kakayahan sa pag-recover. Pagkatapos ay naramdaman niya ang kanyang sariling lakas at natuklasan na siya ay nasa ikatlong yugto pa rin ng pinatibay na katawan ng walang pagbabago. Ang pagtuklas na ito ay medyo nagbigay sa kanya ng kaunting pagkadismaya. Mga ilog at mga alusyon na may mga lihim na tanging mga nakakaalam lamang ang nakakaalam, ganitong uri ng kwento ang madalas marinig ni Yang Kai noong kanyang pagkabata. Alam niya na sa mundo, maraming lalaki ang karapat-dapat na tumalon sa Dragon Gate, nagiging makapangyarihan at sikat. Pero sa huli, kwento lang ito. Ilan ba talagang tao ang maaaring maging masaya at makamit ang ganitong swerte at resulta sa mundong ito? Yung mga senior na eksperto na may higit na lakas, mas hindi ko kayang makita silang magpakumbaba at ilibing sa lupa. Laging naghahanap ng tagapagmana bago mamatay. Gusto kong tumalon mula sa bangin, magbutas ng kuweba at makatagpo ng mga pangyayari, mangyayari ba ang mga ganitong hindi inaasahang bagay? Ngunit ang kasalukuyang problema ay nangyari sa kanya. Ang itim na iyon ay tiyak na may magandang background, at ang lumang gintong balangkas ay tiyak na kahanga-hanga. Ito ay maaaring tawaging kanyang magandang kapalaran. Maaari rin itong tawaging tadhana. Ang apat na pangungusap sa unang pahina ng itim na aklat, mapagmataas na gintong katawan, namumuno sa bakod, di matitinag na espiritu, bababa ba ito? Kung hindi niya kinuha ang itim na aklat, ngunit may iba na kumuha nito, ituturing din nila itong basura. Hindi maalis na parang bundok tay. Tama nga dahil kinuha niya ito at ginamit bilang unan sa loob ng isang taon, naramdaman nito ang matigas at hindi natitinag na kalikasan ng kanyang katawan. Binubuksan ng lihim na itim na aklat ngayon. Sa madaling salita, talagang ito ang kanyang unang karanasan, ngunit ito ang unang tagumpay na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay. Naisip ito, biglang kumalma si Yang Kai, parang BMW na may magandang upuan, ang ganda ng regalo sa bayani. Yung itim na libro. Naisip ito bigla, ang librong naging unan niya sa loob ng mahigit isang taon. Hindi siya nag-aalala na malaman kung ano ito o kung paano niya ito natagpuan. Sa pagitan ng pagkabahala at bahagyang panghihina ng katawan, biglang lumitaw ang itim na aklat sa harap ni Kaiyang, at biglang nagsara, nahulog sa lupa. Nabigla siya. Kinuha ang libro, nagkunot ang kanyang noo habang nag-iisip ng mabuti. Nakapukaw ng ideya, isang galaw mula sa kanyang mga kamay at nawala ang libro. At isang karagdagang galaw, muling lumitaw ito. Ang eksenang ito ay parang isang magic trick. Makikita sa mukha ni Kaiyang na napakalungkot niya dahil talagang nararamdaman niya na ang itim na aklat ay maaaring makapasok sa kanyang katawan sa isang isip lamang.